Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At sa biyaya po ng Panginoon ay muli po tayong nakapag-ministeryo dito po sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. Magandang hapon po sa lahat at kami po ay humihingi rin ng paumanhin sapagkat kanina po intermittent ang ating signal, ano po, kung sakali po na maputol po ang ating live ay itutuloy na po namin ito para ma-record po sa ating OBS at i-upload po natin ito sa ating YouTube account ng MIBC Silangan. At muli po, maraming salamat po sa muli niyong pagsabaybay sa Hardin ng Panalangin. Batiin po muna natin ang mga nakakasama na natin ngayong hapong ito, si Ma'am Karen Sumudibilla Castillo, magandang hapon po. At kasama rin po natin Ma'am Joyce Tigan at opo, isasama po natin sa prayer si Brother Shan sa kanyang ubo at fever. Magandang hapon din po Ate Beth Akong at kay Bing Rain Severino, good afternoon din po. Kay Carmelita de Belen, magandang hapon po. At opo, isasama rin po natin si Sister Venus sa kanyang hyperventilation. Magandang hapon din po kay Nanay Celia Ignacio. At natutuwa po kaming makasama kayo ngayong hapong ito. Nanay Lourdes Mercalesia, magandang hapon din po. Ayan, ito po muna ang ating mga nakakasama ngayong hapong ito. Patuloy niyo pong i-share ang ating gawain, ano po. At talaga naman po na nagpupuri kami sa Panginoon sapagkat tunay nga po na ang paglilingkod sa Kanya ay isang pribilehyo. At hindi naman po lingkod sa atin, ano, na ako po ay nagkaroon ng sakit at 2 linggo rin po tayo na hindi nakapag-ministeryo sa Hardin ng Panalangin at kami po ay nagpapasalamat sa unang-una sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pagpapagaling sa akin at maging sa aming mga mahal sa buhay na nag-alala, nakaalala at tumulong din po sa amin. Maraming salamat po. Ayan, at praises din po ng anak na si Princess Kawili Belen. Ayan, patuloy natin ipanalangin ang kanyang kalakasan sa kanyang natatapos lamang po na delivery. Ayan po, at tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng panalangin. Let us pray. Ama namin mapagpala at mapagmahal, maraming salamat Panginoon na muli niyo ako ibinalik sa inyong ministeryo. Tunay nga po Panginoon na pribilehyo po ang makapaglingkod sa inyo at nagpapasalamat, nagpupuri po ako kasama ng aking buong pamilya sa pagpagaling niyo sa akin. Patuloy niyo pong ingatan Panginoon ng bawat isa, maging sa mga nakikinig po ngayong hapong ito, maging sa mga aming mga mahal sa buhay. Patuloy pong kayo ang duminig sa aming mga panalangin, sa aming mga heart desires Panginoon, maging sa pagpapala po, kayo po magpala sa bawat isa. Hawakan niyo po kami sa hapong ito, sa aming pakikinig sa inyong salita at sa sama-sama po namin pananalangin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. At Pastor Lito Paraiso, magandang hapon po. At biyaya po ng Panginoon. Pastor, salamat po sa inyong prayers, maging sa inyong lingkod po. Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon din po. At salamat po sa pagsama sa amin. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Batiin po natin ang mga nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang mga birthdays ngayong hapong ito, ngayong linggong ito. December 10, si Brother William Cabaya. At December 11 kahapon, si Murdoch Salvatore de la Cruz, mas kilala po sa pangalang Momo. Ang Sister Veronica Belen, si Aida Amican, si Maria Rosare at si Deacon George Cardenas. Sila po ay nagdiwang ng kanilang birthdays kahapon. Bukas naman po ang Nanay Milagros Pasamig. Siya po isa sa ating mga adult members dyan po sa MIBC Silangan. At sa December 14, ang Brother Nick de la Paz, si Sister Sofia de Vega, ang anak po ng ating Bishop Fernando de Vega. December 16 naman po, ang Sister Annabel Saren, si Dennis Siapno at si Patrick Avancenia ang magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. At advance happy birthday po sa lahat po ng mga nabanggit. December 10 po, last Sunday, nagdiwang po ang Living Water Baptist Church ng kanila pong 29th year anniversary under the leadership po of Bishop Fernando de Vega. At pribilehyo rin po na makasama ang iyong miyembro po ng MIBC Silangan sa celebration po na yan. At ano yan?
At ako nga po, dito ay nagkaroon ng opportunity po ang aking anak na si Shem for the first time na makasama po sa kantata po ng LWBC. At nagpapasalamat din po tayo no sa mga we are also congratulating pala Pastor Norman Gatdula for being siya po ang tinalaga na resident pastor ng LWBC Santa Mesa. Congratulations po Pastor Norman, maging kay Bishop Fernando de Vega at sa buong church for having their 29th anniversary. At of course sa praises po, bukod po sa aking kagalingan, nagpupuri din po ang Sister Carmelita sa kaarawan at natanggap na award po ni Sister Nika sa kanyang birthday kahapon. At at patuloy rin po nating ipanalangin ang Sister Angela Belen sa kanyang panganganak. Ayan, magandang hapon po Ma'am Baby Villamiel at Nanay Elvie Rivas. At alright, at tayo po magbabanggit ng iba pong na ilan po mga ating sick brethren and loved ones. Bukod po sa nabanggit ko kanina, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatiran po na may malulubhang karamdaman. Sama po natin dyan si Arnulfo Pedracio Adrias, ang tatay po ng aming kakaibigan na si Laarni na nag-undergo po ng operation na tracheostomy, tama po to? Tracheostomy. At sa Heart Center, let us pray for his complete recovery and pati maging sa kanilang financial needs. Sama rin po natin sa panalangin ang ating mga kapatira na may malulubhang sakit, si June Santos na nagda-dialysis, si Emma Reyes, Corazon San Jose, si Jaisel Juarez, si Amparo Cruz, si Lorea Jade Borja, si Lolita Elisirarde, at si Mary Rebamonte na mayroong pong mga cancer. At sama rin po natin si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Pearly Scar, at si Frank Hardin na mayroong pong mga komplikasyon sa diabetes. Pagpatuloy na ating panalangin si Sister Angela Belen, maging isang Sister Agnes Casiao. Siya po ay isa sa ating mga expectant mother dyan po sa MIBC Silangan. At patuloy po nating ipanalangin ang ating mga elders and senior citizens, maging ating widowers and widows, ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabu, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, ang Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buena Flor, Sister Doris Santos, Nanay Fe Carpio, ang Nanay Gertrude Severino. Patuloy po natin panalangin sina Susan Gloriani, Sister Doris Guerra, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nangatdula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, sama rin po natin si Leonardo Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, ang Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, maging sina Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Kung meron po kayo nais na isama sa ating listahan sa ating mga elders, pakiping lang po sa amin upang mai-update po namin ang ating listahan. Let us continue to pray po for MIBC Silangan, ng church services and ministries, ang children's ministries, ang extension classes and kids choir, ang young people po natin, ang music ministries, ang choir, instrumentalists and musicians, maging ang ating ladies fellowship. Patuloy po natin ipanalangin na ating physical church, ang provisions po para ma-improve po ang ating equipment, maging ating building, at ang preparations po for the Christmas presentation. Ayan po, patuloy natin ipanalangin ng Pastor Mike Digan and his family. And then maging ang ating mga online services po, ang Hardin ng Panalangin,
sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po, kasama po natin ang Preacher Gary Chua tuwing uh, Thursday, at ang Brother Sam naman po at pagka Friday. Ang Bountiful Feastings on the Divine Verses, kasama po ng Bishop De Vega sa pangunguna po niya at sa mga kapasturan po ng LWBC. Sama rin po natin ang May Kaagapay sa pangunguna po ng Pastor Nel Datur, ang Of Word and of Prayer sa pangunguna po ng Pastor Neil Kikep, kasama po natin dyan ang Preacher James Orara and Preacher June Esbieto, ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors, at ang Biblical Teachings and Studies po of MIBC Burgos sa pangunguna po ng Pastor Lito Paraiso. Patuloy niyo po yung panalangin ng online services na hanggang ngayon po, kahit po wala ng pandemic, ay patuloy na umeere upang makatulong po sa ating mga espiritual na buhay. At suportahan po natin ang ating mga online services. Ayan po, tignan ko lamang po kung meron pong humabol. Nanay Elmi Rivas, good afternoon din po. At praises po from Sister Carmelita sa pagpapala po ni Lord sa kanilang paninindayan, at nakaipon na po sila sa Christmas party. Alright, amen. Praise the Lord. And let us pray for Momo sa kanyang complete healing at sa health po ng Ma'am Baby. Kahapon po kasi ay may lagnat po siya. Nanay Amihan sa Riayabot, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. At Deacon George Cardenas, magandang hapon po at belated happy birthday sa inyo. Ayan. Nanay Tuding Severino, magandang hapon po at at salamat po sa pagpapadama ng inyong pagmamahal sa hardin ng panalangin. Ayan. Excuse me po. Ayan po, ngayon po muna at this point ay dadako po muna tayo sa isang tanging bilang. And then later po ay tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let the
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Inawit po ng Sister Sheila Yabut. Ang title po niyan ay Jesus, the Light of the World. At opo, Nanay LV, sasama po natin ng Pastor Manny America sa ating po pananalangin mamaya para po sa kanyang karamdaman. Ayan, sama rin po natin si Nanay Yodi Belen at Tatay William Belen sa kanilang mga karamdaman at panatagin po ang kanilang kalooban. Magandang hapon din po kay Patricia Yabut na nanonood po ngayong hapon ito. Ayan. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral sa ating short devotion this afternoon. Please turn your Bibles to the book of John. Ito po ay nasa the 4th book of the New Testament. At kukunin po natin ang ating main text ngayon sa chapter 3. Ang verse po natin ay mula 27 hanggang 30. Book of John, chapter 3, 27 to 30. And the Bible reads, John answered and said, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore, is fulfilled. He must increase, but I must decrease. Tayo po ay humingi ng panalangin at gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit, tunay nga po, Panginoon, na ang inyong salita ay makapangyarihan at siya po ang gabay sa bawat mananampalataya at dapat namin isinasabuhay. Sa pag-aaral po namin ng inyong salita ngayong hapong ito, Panginoon, ang dalangin ko, buksan po ninyo ang mga puso ng mga nakikinig at makakapakinig pa. At ito po ay maisabuhay namin, ang wisdom po na taglay ng inyong salita ay maisabuhay po ng bawat isa. Maging ako po, Panginoon, ang inyong lingkod na inyong ginagamit ay patuloy niyong itago sa inyong likuran upang ang mga salita na pag-aralan namin ngayong hapong ito ay manggaling po sa inyo, hindi po sa akin, hindi po makita ang aking mga kasalanan at aking pakahinaan, bagamat ang makita po ay inyong kaluhalhatian at inyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain niyo at gabayan ang bawat isa ngayong hapong ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Okay. At yan po ang nagsasalita po diyan sa main text natin ngayong hapong ito ay si John the Baptist. Si John the Baptist po ang na-prophesy na someone shouting from the wilderness that is preparing the way of the Lord. Na bago nga po ang naging ministeryo ng ating Panginoon Kristo, siya po ang nagpipreach po tungkol sa ating Panginoon, nananalangin, nagbabaptize siya through water at ang naging parang historic na tagpo po nila ay nung ang ating Panginoong Kristo mismo ay lumapit sa kanya upang magpabautismo. Ngayong hapon po ito, ang ating title ng devotion, ang title po ng devotion natin is Jesus Must Increase. Kasi po dito sa ating main text, tinatanong siya ng mga alagad ni John, at sabi niya, sinabi ko naman sa inyo, hindi ako ang Kristo, na meron pang darating sa akin na higit sa akin at siya ang Kristo. At ang kanyang damdamin ay siya po ay natutuwa na ang Kristo ang maitaas at hindi po siya. Now, as Christians, we have a lot of obligations. Tulad po lang na i-preach natin some Sundays ago, kapag po tayo ay nag-decide na magpabautismo, sapagkat tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, it is not only a change of heart, but it is also a change of the lifestyle. Hindi po ito yung nagpabautismo ka para lang makita ng tao, kundi ito po ay testimony na ang witness nga po ay mga tao na ikaw, pagkatapos mo mabautismuhan, ay susunod ka sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo. And meron tayong mga obligation as Christians, diba? Sabi ng ating banal na kasulatan, we should love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our might. Sabi rin sa Biblia, we should love our neighbor as we love ourselves. At hindi nga lang po tumitigil sa neighbor, di ba? Even your enemies, we should love our enemies. We should be able to forgive because as katulad ng example na ginawa ni Kristo, nung siya po ay nandito sa lupa, ito po ang kanyang mga ginawa.
'di ba? Ito rin ang kanyang mga itinuro. So ang pagpapatawad, minsan napakahirap, no? Na lalo na kapag medyo malaki ang kasalanan sa iyo. Pero bilang mga mananampalataya, we are commanded to forgive. And bakit? And we are commanded to love our enemies. Sabi nga ni Kristo, 'di ba? Kung ang minamahal mo lang ay nagmamahal sa iyo, walang kabuluhan 'yon. Pero kapag ang minamahal mo ay yung mga kaaway, then the whole world will know that we are Christ's followers. Yan. And then we are also commanded to do good works. Ngayon na ikaw ay ligtas na, nakakilala ka sa Panginoon, magkakaroon ka ngayon ng indwelling of the Spirit, and this Spirit, this new man, will urge you to do good works. Yan ang ating magiging testimony as follower of Christ. And last but not the least, we are expected, tayo po, bawat isa is to spread the gospel of Jesus Christ, na ipamahagi natin ang good news na bagamat tayo ay makasalanan at tayo ay papunta sa impyerno, ang anak ng Diyos, ang Kristo ay nagpunta sa lupa upang siya po ay mabuhay ng walang kasalanan, siya po ay maipako sa krus, siya po ay mamatay, nilibing, at sa pagkatiting po ng pagkatapos mo ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli sa kapatawaran po ng kasalanan ng lahat ng sanlibutan. Ayan, we are commanded to spread that good news, no? So we have a lot of brethren naman, ano, marami ako nakikitang kapatiran na talagang takes this seriously, no? At talaga namang after nila mabaptize, nagkaroon talaga ng 180 transformation na yung dating makasalanan, hindi naman siya instant, ano? Pero I see the struggle, I see kung paanong talagang sinusunod nila ang utos ng Panginoon at pilit nilang binabago ang kanilang mga buhay. And dito makikita natin na talagang sila ay tagasunod ni Kristo, and the new man, they are allowing the new man to rule them every day, no? However, also the Bible warns us na kapag tayo ay namumuhay na with our new Christian lifestyle, meron pong warning ang Biblia. Ito pa ay makikita natin sa Book of Colossians, ano po? Ito po ang nagsasalita po rito ay si Pablo. Sabi po niya rito, Book of Colossians chapter 2 verse 8, sabi rito, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." Yan po ang warning ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Colossi, no? Ang mga kapatiran sa Colossi, na baka tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, baka na tayo ay naloloko, no? Tayo ay nagkakaroon ng nadideceive tayo, no? Na baka ang iniisip natin, liglilingkod tayo sa Panginoon, ang iniisip natin, tapat tayo sa Panginoon, pero in reality, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon ay para makita ng tao, para makita ng mundo, at para magkaroon ng self-fulfillment. Yan po ang deceit na pwedeng ilagay sa atin ng diablo, na naglilingkod ka, akala mo kay Kristo. Pero hindi pala, baka mamaya sa sobrang desire mo na maglingkod, na ang nakikita, ang nangyayari, hindi na dahil kay Kristo, kundi para sa ating mga sarili na. And unfortunately po, every Christian can be deceived. Kung hindi po tayo mag-iingat, lahat po, walang exemption, lahat tayo ay pwedeng malinlang ng kaaway. Yan, sabi nga po dito, nag-i-start po ito, nagsisimula ito sa puso ng mananampalataya. Tingnan po natin ang Proverbs 16:9. Sabi po rito, Proverbs 16:9, "A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps." The Bible says that the heart is deceitful. Napapagwinin lang ang ating mga puso, at kung tayo ay hindi mag-iingat, baka mamaya sinasabi ng puso, okay yan, maglingkod ka lang, maglingkod ka. Pero baka hindi na para sa Panginoon, hindi para maitaas ang Panginoon, kundi katulad nung sinasabi sa Colossians 2:8 ng ating Apostol Pablo, na baka mamaya mas binibigyan natin ng importansya yung tradisyon ng mga tao, especially ngayong yung Christmas season, baka kailangan, dapat ganito, dapat may event tayo, dapat ganyan, hindi pwedeng wala. Minsan, baka mas nabibigyan natin ng importansya yung tradisyon kaysa dun sa meaning o yung dahilan ng tradisyon. So,
Katulad ngayon, ngayong Christmas season, are we giving more importance sa events and holidays rather than the reason for the season? Na minsan kahit wala namang halimbawa sa pamilya o sa church, kung wala namang budget, ipipilit lang natin para lang masabi na meron, no? Para lang masabi na ganito. Pero at the end of the day, ang mas mahalaga pa rin naman is na ipahayag ba natin si Kristo. Ngayong Christmas season nga, di ba? Sa mga events na pupuntahan natin, sa mga reunions, this is the best opportunity to win souls for Christ. Is everyone almost everyone na nag-celebrate ng Christmas already believes in Christ. Pero do they believe the right salvation? Do they believe or have they heard about the good news? So sa lahat naman na ng palataya, sana sa mga parties na pupuntahan natin, sa mga reunions, pag nagkaroon ng pagkakataon na mangusap ang Panginoon sa ating mga puso, na dito nga tayo una dapat mag-reach out sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Kilala mo na sila Diba? Hindi mo na kailangan magkaroon ng diskarte kung paano sisimulan yung usapan. Kasi komportable ka na sa kanila and they should be the first in our list sa ating pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Mahal natin sila ay ating mga kamag-anak. Siyempre gusto rin natin na pagdating ng araw na tayo ay mamatay na tayo, gusto natin magkita-kita tayo sa resurrection morning at wala ni isa sa kanila na mapunta sa impyerno. No, that is why we have the obligation. Reach out first to your loved ones, to your neighbors, and then reach out to the world. No, that is how we should be spreading the gospel. Now, ngayon, syempre, tayo ang obligasyon lang natin ay maiparating sa kanila kung anong mabuting balita. Ang pagtanggap po nito ay depende na po sa kanila. Ayan. Ngayon, are we also, that is tradition of men. Sabihin na, may event, kailangan kanya ipipilit. Diba? Paipilit lang. But what about serving the Lord? Diba? After the ways of this world. May napanood nga ako sa Facebook Ang service nila, it is a mega church, napakaganda. Kumpleto sa lights, kumpleto sa instruments, malaki yung building, no? Pero yung worship nila, mayroong lumilipad na mga drummer. Diba? Parang concert talaga. Ang sabi ng Biblia, sabi sa Biblia, be not conformed into the world. Ngayon, sa ating pananambahan sa Panginoon, bakit tayo magko-conform na kung paano magbigay kumbaga paano ginagawa ng mundo ang kanilang mga events. 'Di ba? Praises for God, worship for God should be done in all solemnity and holiness. It is not accompanied by loud music or whatever. 'Di ba? Marami naman pwede pag-usapan diyan, pero first and foremost, are we praising God the right way, His way and not our way? 'Di ba? So, kasi ang mundo, ang binibigay dito, ang importante sa mundo, showmanship. Dapat bongga, dapat maganda, dapat 100% performance, dapat merong grandstanding. Na ang pinapakita dito, nagwo-worship ka, 'di ba? You are being holy in the eyes of men. Pero are you aware or do you give importance on how God sees your heart kapag ikaw ay nananambahan? Madaling makita ng tao Uy, si ganito. Wow, grabe mag-pray. Grabe kumanta. Diba? Pero kamusta ang puso natin habang ginagawa natin ang mga pagmiministeryong ito, ang pagsamba sa ating Panginoon. But the Bible says we should not be conformed with the world. And yet, when we serve God, are we serving God the way the world thinks it is serving God? So pagkaisipan po natin yan. Diba? Mahalaga, we are serving the Lord with the right heart. Na hindi tayo ang makita, kundi again, ang ating Panginoon ang maitaas at hindi po tayo. No? So in everything that we do, let us put Christ in the center. Katulad nga sinabi ni John the Baptist, He must increase and I must decrease. That the world should see Christ magnified in everything we do. Na kung 'di ba? Hindi lang sa church. Hindi lang sa role mo sa church. Of course, we give 100%, hindi para makita ng tao. 'Di ba? God deserves our 100%. Kumbaga, kung ginagalingan natin sa trabaho natin, kung ginagalingan natin sa ibang bagay, bakit sa paglilingkod mo sa Panginoon hindi mo gagalingan? And the Lord deserves that. Pero galingan mo para sa Panginoon,
hindi para sa sarili mo, hindi para makita ng ibang tao. Because that is the worship based on the world. The worship based on what God wants is for us to have the right heart when we worship Him. Now, di ba? Hindi lang sa church, hindi lang sa worship, in everything we do, how we treat our neighbors, di ba? How we treat our family. Are they seeing Christ magnified sa lahat ng ginagawa natin? And then, hindi yan kasi, again, when I say Christian life, hindi to every Sunday lang. Hindi to every Wednesday lang. Hindi tuwing nasa church lang. It is a complete lifestyle change. Na in everything that we do, in everything that we say, Christ should be magnified. They should see Christ in us. We are the living testimonies that we are the followers of Christ and we are serving a living God. So, what are we going to do to ensure? Paano natin masisigurado that when we serve God, we have the right heart? Let the Lord direct your steps. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-direct sa kailangan nating gawin para dito. Basahin po natin, makikita po natin sa Psalms 119 verse 10 to 12. Sabi po rito, with my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Ang sabi ng Panginoon, galing na rin sa kanyang banal na kasulatan upang tayo hindi mawalay sa kanya, upang sigurado tayo na kapag tayo sumamba sa lahat ng ating gagawin, siya ang ating mag-glorify. Sabi dito, my whole heart have I sought thee. Kailangan nating hanapin ang Panginoon. At huwag ipanalangin natin na hindi tayo mawalay sa kanya, sa kanyang mga utos, sa kanyang tinatawag na commandments and statutes. At sabi nga ng psalmist dito, thy word have I hid in my heart. Isinapuso niya ang salita ng Panginoon para hindi siya magkasala sa Panginoon. Read the word of God, di ba? We need to meditate on it day and night. Yan nga isa sa mga commandment po ng ating Panginoong Diyos sa mga early Israelites, di ba? Sabi dito, they are commanded to read, to study the word of God and to teach them, to teach it to their children. Hindi pwedeng sila lang. Dapat matutunan din to ng kanilang mga anak upang magpatuloy ang paglaganap ng salita ng Panginoon sa kanilang lahi. And we should do the same. David tells us na para hindi tayo magkasala sa Panginoon, let us seek His words and commandments. And we can only do that now by reading the Bible, by listening to preachings of our pastors, di ba? We can do that by, meditating on the words of God. How would you know kung hindi mo alam? Na dapat pala tayo nagpapatawad, na dapat pala tayo nagmamahal. Hindi mo pala nabasa sa Bible. So paano mo siya gagawin kung hindi mo malalaman, kung hindi mo babasahin, kung hindi mo pakikinggan? Diba? And then once na nabasa mo, once na narinig mo, keep it to your heart. Ang tao makakalimutin, kaya hindi pwedeng isang basa lang eh. Hindi pwedeng, nabasa ko na, okay na. Hindi pwedeng napakinggan. Minsan sabihin natin, ay, paulit-ulit yung preaching, ay, paulit-ulit yung topic. Bakit? Nasa puso mo na ba? At sigurado mo na ba na hindi mo ito makakalimutan? Ang tao, yung pinasa ko kanina, mamaya hindi ko na maalala eh. No? Especially sa mga may edad na, no? Tulad ko. Nagkakaroon na tayo ng, dati nga, minom ako ng Memo Plus Gold. Bumili pala ako ng Memo Plus Gold para matulungan yung memory ko. Ang problema ko, hindi nakakalimutan ko siyang inumin. Kaya wag na ko kayong bumili nun. Mag-alarm na lang kayo. But anyway, that's the reason why we need to read again and again. Diba? Paano natin malalaman kung hindi natin babasahin? Kapag parang nag-aaral ka, diba? Kung may exam ka, paano mo malalaman yung sagot sa exam kung hindi ka mag-aaral? Diba, sa trabaho mo, kung hindi mo aaralin kung paano mo gawin yung trabaho mo, paano mo ito malalaman? Sa ating spiritual na buhay, ganun din po. How would we know what God wants us to do? How would we know what God doesn't want us to do kung hindi po natin babasahin ang kanyang salita? Now, sa pamamagitan po nito, yung salita na mababasa natin, yan po ang magbibigay ng direksyon sa ating mga puso.
Hindi po tayo, kasi ito na natin susundin hindi ang puso natin. Yung binasa natin, yung commands ng Panginoon, yan ang magbibigay ng direksyon upang tayo po hindi mawalay sa Kanya sa pagsamba at paglilingkod natin sa Kanya. Pero siguro tatanungin nyo, Brother Lester, paano ba yung meditating, yung pagbabasa, paano natin, pagka ginawa natin ito, paano natin na ma-magnify ang Panginoong Hesukristo? Diba? Anong connection ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa sinabi ni John the Baptist na Christ must increase, I must decrease. At doon sa sinabi ni Pablo na may warning tayo na ang buhay natin dapat Christ-centered. Pag binasa po natin ang banal na kasulatan, unahin natin yung Old Testament. Pag binasa po natin yan at inintindi po natin yan, isa ang tema po niyan. Lahat ng libro ng New Testament, ay ng Old Testament, they are pointing and waiting for the appearing of Christ. Naghihintay po sila sa pagdating ni Kristo. They are prophesying about it. They are foreshadowing. May mga storya po sa Old Testament that foreshadows sa anuman sa mga events na mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. And generally, when we read the Bible, the Old Testament, we read about people waiting for Christ. Lahat sila hinihintay yung prophecy na to. Lahat sila hinihintay yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At isa mga po mababasa natin sa New Testament, sa book of the New Testament, sa Gospels, merong, hindi ko maalala kung si Samuel ata yun yung naghihintay. Sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo na dumating na sa lupa. Hindi ko lang maalala yung exact name niya, pero nung pinresent sa kanya si Jesus Christ, ang sabi niya, ang binanggit niya, sabi niya, pwede na ako mamatay sapagkat nakita ko na ang Kristo. And that is how the people of the Old Testament is looking forward to Christ. Lahat po yan. Lahat po yan sa mula book of Genesis hanggang sa Micah. Lahat po yan, merong reference kay Kristo kung babasahin lang po natin. Nabalik tayo sa New Testament. The Gospels, ano bang nilalaman ng ating mga Gospels? The Gospels talk about Christ's life on earth habang siya po ay nandito. 4 accounts po yan ng buhay ni Kristo nang siya po ay nasa lupa. And after that, yung mga books na sinulat po ni Pablo at ng mga ibang apostol, what are they talking about? They are meditating on Christ's life. Minemeditate nila, they are reinforcing ang turo ng ating Panginoon sa Kristo. And even the last book of the Bible points to the prophecy of Christ coming back. 'Di ba? Dito sinasabi at pinaprophesy kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So you see, when you read the book, when you read the Bible, you are magnifying Christ kasi all of the 66 books of the Bible is about Christ. Yan po ang koneksyon ng pagbabasa ng Biblia sa pagmamagnify po natin kay Kristo at sa pagsasabuhay po natin ng kanyang salita. Pero meron po tayong isang requirement para magawa natin ito. Hindi natin pwede itong gawin pagka wala po ang requirement na ito. Mababasa po natin yan sa Psalm 69. Po, basahin po natin. Psalm 69 verse 30. Verse 32, sabi po rito, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than ox or bullock that had horns and hoofs. The humble shall see this and be glad, and your heart shall live that seek God. Bago po pala tayo magkaroon ng desire to seek God, ang dapat po muna meron tayo ay ang tamang puso. We should have a humble heart. Sa verse 30, sabi ng psalmist magnifies God with praise and thanksgiving. Sa verse 32, sabi po niya, the humble knows that this pleases the Lord. And what? The humble shall live to seek God. Kailangan po muna maging mapagkumbaba tayo. Kailangan nating tanggapin, no, na tayo ay tao lamang.
At ang kailangan nating hanapin, ang kailangan nating isik ay ang Diyos. No, ang Diyos na lumalang sa atin. And this is what this devotion is all about, no? Seek God. Sabi dito, the humble shall live to seek God. Tayo bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng humble heart para po tayo, parang second nature na lang, lagi tayo manalangin, lagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. We need to seek God because you know what? The humble knows that we need God. Kailangan natin ang Panginoon. So, seek God, put His Word in our hearts para siya mag-increase. At bago po mangyari yan, we should, as John put it, we should decrease. Sa tingin niyo po ba na kapag ang puso natin ay punong-puno ng pride, kaya ba natin mag-decrease? We first need to have a humble heart para tayo, sa sarili natin, we are able to decrease. Diba? Ibaba natin ang mga sarili natin at ang itaas po natin ay si Kristo. We need a humble heart. And hindi kasi kayang i-accept ng mga prideful yan eh. Na bakit ako magdi-decrease para sa iyo? 'Di ba? Ako to, magaling ako eh. Lahat ng ito dahil lang sa akin. Pag ganyan po ang puso natin, it is impossible to decrease. And then impossible to magnify the Lord. Ang ima-magnify mo lang sarili mo. That is why we need a humble heart. And sometimes no, yung mga trials na pinagdadaanan natin, yung mga pagsubok, it is God's way of reminding us to be humble. Baka mamaya nagiging matagumpay ka na sa buhay. Baka mamaya dumadating na sa isipin mo na hindi na ito sa Panginoon. Na dati lahat ng pagpapala mo, nagpapasalamat ka. Ngayon, nung medyo pinagpala ka, parang nakakalimot tayo. Sometimes, yung mga pagsubok na sa buhay na nararanasan natin, it is God's way of telling us na, anak, sandali lamang. Baka ikay nakakalimot. Basahin po natin sa 2 Corinthians. Ano po, magandang example po ito. 2 Corinthians, and this is a familiar verse. Chapter 12, verse 7 to 9. Sabi dito, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ito po ay si Pablo na nagsasalita po rito. Sinasabi po niya sa atin na sa buhay niya, binigyan po siya ng thorn in the flesh. At ito po ay nagpe-prevent sa kanya para siya po ay itaas niya yung sarili niya. This thorn in the flesh keeps him humble. And though, sabi nga dito, di ba, nakiusap siya sa Panginoon, 3 beses siyang nanalangin, nakiusap na baka pwedeng tanggalin ito. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for him, sabi ng Panginoon. At ang sinasabi dito, Christ's strength is made perfect in weakness. Mga kaibigan, na witness po natin dito sa binasa po natin na ang prayer ni Paul, ang sagot ng ating Panginoon sa kanyang prayer is no. Si Paul na ginamit ng Panginoon greatly sa kanyang ministry, sa kanyang pagpapalagana po ng kanyang mga salita. Binigyan, hindi po lahat ng prayers niya ay yes ang sagot ng Panginoon. For this particular one, the Lord said no. And why? Hindi dahil gusto ng Panginoon na mahirapan si Pablo, kundi dahil merong higher purpose para sa kanyang pain. Alam ng Panginoon na si Pablo ay magagamit greatly sa ministry. And to keep him humble, kailangan niya ng constant reminder that Paul is still human. Na siya ay merong pa rin possibility na may masakit. Hindi siya kumbaga hindi siya all powerful. Paul is greatly used in the ministry pero hindi siya all powerful. And that keeps him humble. What did he say in verse 9? Sabi dito, I will rather glory in infirmities than the power of Christ may rest upon me. Sabi niya, sige, mas okay na nagsasuffer ako sa aking sakit, sa aking karamdaman,
kung ito naman ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. And that is the Christian attitude. That is our attitude. May nahihirapan ba tayo? Let us pray. Let us sought God for help. Pero don't blame Him kapag ang sagot ay hindi, because there's a higher purpose. And if that pain keeps you humble, then praise God. No, hindi ka magyayabang, hindi mo i-exalt ang sarili mo. Nagagawa mo pa rin through that pain, nagagawa mo pa rin na i-magnify ang Panginoon. Kasi alam niyo po, diba? Nung ako po ay na-hospital, na-realize ko yan eh. It is one way of God reminding me na oo, maaaring nagagamit tayo sa ministry, but then I have to remember that I should be doing it for Christ and no one else. No? That the ministry should be centered in Christ, sa kanyang biyaya, and hindi sa atin, hindi sa ating kalakasan. Kita nyo, at any point, pwedeng kunin ng Panginoon ng iyong lakas. Pwedeng bigyan ka ng sakit ng Panginoon at hindi ka makakakilos. Gustuhin ko man na magministeryo sa hari ng panalangin, hindi ko kaya. And that is God showing me that whatever I'm doing, that whatever we are doing right now, ay biyaya lang po, dahil lang po sa kanyang biyaya at hindi sa aking kagalingan, hindi po sa aking kalakasan. It is only through His grace that we are given the privilege to serve Him. Sana po lahat po ng lingkod ng Panginoon ay magkaroon ng ganitong realization. No? So, if you are serving the Lord faithfully, kung involved ka sa ministries, and then nakaka-experience ka rin ng hardships in life, maniwala kayo sa akin mga kapatid, that is God showing His love to you. Na mahal ka ng Panginoon, that through pain, hindi ka niya i-allow na maging prideful, na magkasala sa Kanya. Bakit? Kasi kagamit-gamit ka sa ministry. Kasi kagamit-gamit ka sa Panginoon. He reminds us to be humble and rely on Him alone. Mga kapatid, let us be humble, let us seek and meditate on God's Word every day para mailagay natin si Kristo una sa ating buhay at sentro sa ating buhay. And let me leave you with this verse sa 1 Corinthians 15:10 sa Tagalog po. Sabi rito, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagalikay sa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Oh, what a humble heart. Yes, greatly used sa Panginoon, sa paggawain ng Panginoon, and yet admitting that it is not Him, but the grace of God. It is not because of us, but the grace of God that we are able to have the privilege to serve Him. So, habang tayo, kaya pa natin, habang malakas pa tayo, let us serve Him with gladness, with all our hearts, and with Christ magnified. Nawa po yung naging pagpapala ang ating devotion ngayong hapong ito, at tayo po ay tutungo na sa ating prayer time. At si Simeon pala, maraming salamat sa aking researcher / technician. Hindi pala si Samuel, si Simeon. Sa Luke 2:25-26, sabi dito, he will not see death before he had seen Christ. So isa siya sa mga tao na from the Old Testament times ay talagang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Si Simeon po siya. Okay. At Pastor Nel Datur, magandang hapon po. Salamat po sa inyong pananalangin sa akin. At salamat din po kay Kabaya Monique. Kay Monique pala to, Monique Kabaya. And Brother Shandigan, will pray for you. And magandang hapon din po kay Lesil Corembalem Hipe. At ayan po, Pastor Ruel Lumangyaw, magandang hapon din po. Salamat po sa pagsama sa amin. Brother Marsaren at kay Preacher Ronald Elsbieto, magandang hapon po sa inyo. Okay, we will now go to our prayer time. Please join me as we pray for our loved ones and our brethren. Let us pray. Naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita na napag-aralan namin ngayong hapong ito. Tunay, Panginoon, na walang dapat na maiangat kundi kayo lamang, at kami po ang maibaba. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng humble heart upang kami po ay
upang hanapin ka namin, Panginoon. Hanapin namin ang inyong salita everyday na para bang hangin na kailangan ng aming mga katawan. Ito po ay kailangan din po ng aming mga kaluluwa upang kami po ay mabuhay ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri. Salamat po sa pagpapagaling nyo sa akin, sa ginamit nyo sa ng mga doktor at mga gamot, Panginoon, upang ako po ay gumaling at makabalik po sa pribilehyo ng pagmiministeryo. Salamat din po sa naging kaarawan ni Sister Nika sa kanyang mga natanggap na award. Nagpupuri din po kami, Panginoon, na okay na po ang mga dokumento ng Sister Carmelita de Guzman Belen at maayos din po ang kanilang mga dokumento sa kanilang mga anak. At salamat din po sa maayos na panganganak ni Cesca Willie Belen. Patuloy po siyang hawakan sa kanyang recovery. Hindi din, Panginoon, nagpupuri din po ang Sister Carmelita sa kanilang pagtitinda na patuloy niyong hindi pinapabayaan, Panginoon, ang kanilang negosyo. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagpapagaling niyo po kay Nanay Tuding Severino sa kanya pong naging karamdaman sa ulo. At patuloy namin dinalapit ang Nanay Tuding sa kanyang complete recovery, o Panginoon. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda sa kanila pong mga karamdaman, si Mark Suarez sa kanyang siya po ay inyong pagalingin, maging si Princess Julianda, pagalingin niyo po sa kanyang hika at pagdurugo ng ilong, at si Ate Arcel na may karamdaman. Hawakan niyong patuloy si Venus de Guzman at pagalingin sa kanyang hyperventilation, maging si Yoli Belen at Tatay William Belen sa kanilang mga karamdaman. Magkaroon po sila ng kagalingan at kapanatiagan ng kalooban. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Bishop Nelda Tour sa kanyang kalusugan. Patuloy niyo po siyang hawakan, Panginoon, pagalingin sa kanyang karamdaman, at kung may pinansyal na pangangailangan, kayo na rin po magpuno nito, Panginoon. Patuloy ko nilalapit si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, ang speedy recovery po, complete recovery ni Nagay Castillo Doctor, Yen Uiliwa Matsarific, Asaraya Chua, Kasan Castillo, at maging kay Alaysa Rojas at Norma Castillo. Dalangin namin ang full recovery. Hawakan niyo po si Angelina Quitariano na na-stroke, si Jean Santos na may chills and fever. Dalangin din namin, Panginoon, ang complete recovery ni EJ Mariano, ang Sister Dang sa kanyang recovery and daily strength, maging sa recovery po ni na Alex Chua and Pastor Walter Santos. Dalangin namin, Panginoon, pagalingin niyo po si Ma'am Adelma Balot sa kanyang osteoarthritis. Ang complete recovery po ang dalangin namin para kay Gian Paldeng at kay Tatay Ansari. Hawakan niyo rin po si Francesca Audrey Abad sa kanyang full recovery. ang Ima Zene para sa kanyang high blood pressure. Maging ang mother po ni Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. Dalangin namin, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease. Okay po magpagaling sa kanya. Maging si Christina Martinez sa kanyang mga health condition. Dalangin namin, Panginoon, ang asawa ni Mapi Antonio na na-stroke, siya po ay inyong pagalingin. At maging si Laila Go sa kanyang kidney stone, si Ma'am Baby Villamel sa kanyang karamdaman, at si Momo, ang dalangin namin ay complete healing and recovery po sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, si Tan Nguyen sa kanyang recovery from medical condition. Ang kapatid po ng Nanay Tuding, si Filomena Belen, bigyan niyo po siya ng kalakasan at paggalingin niyo po ang kanyang mga tuhod na namamaga. Sinasama rin po namin sa panalangin, Panginoon, ang bukol po na inoperahan sa balikat ng anak po ng Nanay Tuding na si Rogelio Severino. Kayo pong patuloy na magpagaling sa kanya. Maging kay Melvin Severino na kailangan po ng kagalingan sa kanyang tiyan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang recovery po ni Geraldine Tenco sa kanyang health issue. Maging si Ricardo Sunga na may COPD, Panginoon, siya po inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ariel Isidro na mayroong health conditions. Ang nanay po ng Brother Mar Saren na si Leonardo Saren, siya po ay patuloy niyong bigyan ng kagalingan at recovery. Patuloy din, Panginoon, na pagalingin niyo si Flor Chua sa kanyang pain and cramps. Kaya din ang brother po ni Nestor Gicaraya na si Francis Gicaraya na na-stroke, siya po ay inyong hawakan. Dalangin din namin, Panginoon, si
Jaisel Juarez na may na-diagnose po ng cervical cancer. Panalangin po namin ang pinansyal na provision at kagalingan po para sa kanyang karamdaman. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Arnulfo Pedrosa Adrias. Ang kadalangin po namin sa kanya, ang patuloy po niyang kagalingan, ang kanyang complete recovery, maging ang pinansyal po din ang pangangailangan, Panginoon, ay kayo na po ang magpuno. Sinasama rin namin sa panalangin si Bethany Cubrador na nasa PICU dahil sa pneumonia. Siya po ay inyong pagalingin. Patuloy niyong hawakan, Panginoon, si Alda Balagwes, Panginoon, na nasa ospital at siya rin po ay nagdadalang tao. Siya po ay hawakan para sa kanyang kagalingan at sa kanyang kalusugan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Amparo Cruz pagkat bumalik po ang kanyang cancer, ang Pastor Ver Pansakala na may sakit, kayo din, Panginoon, ang Pastor Manny America na may sakit. Kayo po ang humawak sa inyong mga lingkod at pagalingin po sila. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Elvie Rivas sa kanyang pananakit ng katawan. Kayo po magbigay ng comfort at kagalingan po sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, ang newborn baby ng pamangkin po ni Serlin Idos na ngayon po ay under observation. Nawa po ay patuloy na siyang gumaling at makalabas na rin po ng ospital. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Tuding sa kanyang kalakasan, kagalingan, ang maging full recovery. Kapagamat kami nagpupuri, Panginoon, sa inyong pagpapagaling, dalangin namin na full recovery po sa kanyang ulo. At dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Sioni Isla, ang mother-in-law po ng Pastor Quezon Andrada na nasa ospital. Siya po ay inyong pagilingin sa kanyang karamdaman at kung may pinansyal pong pangangailangan, kayo na rin po ang mag-provide nito. Dalangin namin, Panginoon, ng Brother Elisha Digan sa kanyang fever and cough. Kayo pong humawak sa kanya, pagalingin niyo po siya, maging hawakan niyo po ang mga gamot na ibibigay po sa kanya. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may malubhang karamdaman na nabanggit kanina. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng medical provisions, financial provisions, Panginoon, at kagalingan, full recovery po sa bawat isa. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sister Agnes Casciao sa kanya pong magdadalang tao. Siya po ay inyong hawakan at bigyan maayos na kalusugan. Patuloy namin nilalapit ang Sister Angela Belen sa kanyang full recovery, sa kanya pong katatapos lamang po na delivery. Dalangin namin, Panginoon, ang Sister Agnes Casciao, complete healing po ng kanyang ubo at kanyang pagtulog at ang kanyang pong pagdadalang tao. Kayo po ang humawak rito. Dalangin namin po, Panginoon, ang mga prayer request po ng kapatiran, ang mga anak po ng Sister Dangas, Grace, Faith, and Mercy. Patuloy niyo po silang bigyan ng physical strength and spiritual strength sa kanila pong buhay. Ngayon din ang kanilang Philippine and Taiwan trips, kayo po mag-provide para dito at magamit niyo po ang mga trips na to sa inyong ministeryo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Emily Muth. Bigyan niyo po siya ng continuous strength and grace. Ang apo po ni Yen Uy Luwamat Sarivic, kailangan po niya na bigyan niyo po siya ng continuous health and growth. Ngayon, Panginoon, ang kalakasan at guidance po and provisions po para sa pamilya ni Christine Katibu. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Shem. Bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength, good health po and maturity. Ngayon, bigyan din, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa kanila pong pag-aayos ng petition papers. Ang Sister Doris Santos, Panginoon, patuloy niyo siyang bigyan ng physical and spiritual strength. Ngayon din, Panginoon, ang Nanay Tuding, patuloy niyo po siyang bigyan, patuloy niyo po silang gabayan sa araw-araw, ang mga mahal, maging ang mga mahal po sa buhay ni Bing Rain Severino, maging sa kanya pong negosyo, tindahan. Kayo po ang magpalago po nito, Panginoon. Patuloy naman nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan, ang protection po ng Digan family sa kanilang mga travels, maging kay Pastor Mike Digan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Sister Malulaw, ang kanyang family members, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng spiritual growth. Patuloy niyo silang ingatan, Panginoon. Ngayon din, good health and family's healing po para kay Mercy Castro. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista and Pastor Jel Rapista sa kanila pong ministry dyan po sa Lawaan, Antique.
kayo po mag-provide ng pangangailangan ng inyong gawain dyan po sa lugar na iyan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ma'am sa kanyang health at kanyang heart's desires and spiritual strength at maging sa kanyang mga anak at apo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, bigyan niyo po ng spiritual strength ang Carpio family, ang guidance po and provision ng Innocentia family at Abdul Razak family sa Singapore. Dalangin namin, Panginoon, ang sina Aida Key Ejocan family, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at proteksyon sa dyan po sa at patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang mother po ni Sister Rowena Galdones na si Rosario Galdones, maging sila Joel, Eve, and Reynan at Jomar, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at spiritual and physical strength. Dalangin din, Panginoon, namin ang papa at asawa po ni Angelica de Guzman. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, maging ang kanyang anak na si Ashley at Gabriela, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin din namin, Panginoon, na spiritual growth and maturity and salvation of the full family at ang kanila pong plano sa pag-abroad, ang kahilingan ni Marian Cabana. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mother po ni Sister Lynn Hapitana na si Mama Lilia Pobokan. Ingatan po siya sa kanyang pagtatrabaho, maging ang kanyang asawa at anak na si Jason Hapitana at Jake Hapitana. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Lilibet Akong, ang wag po kayong lumayo sa kanyang pamilya, patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. At dalangin din namin ang kahilingan ng Nanay Gertrude Severino, patuloy na kalakasan at pag-iingat po kay Nabing, Melvin, Mariel Severino at lumawa po lumago ang kanilang negosyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang Blessed Operation Academy, patuloy pong pagpalain at gabayan ang church school ministry po na ito. Ngayon din ang nilalapit po ng Pastor Mike Digan ng Spiritual Lives of the members of MIB Silangan, maging ang church finances, maging ang paghahanda po para sa Christmas presentation next week. Tuloy namin nilalapit, Panginoon, ng mga senior and elders na aming nabanggit kanina. Kayo po magbigay ng kanilang pinansyal na pangangailangan at maging kung meron bang karamdaman, Panginoon, kayo po mag-alis ito at bigyan niyo po sila ng comfort. Tuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga nabanggit po ng mga online ministries, Panginoon. Kayo po mag-provide ng pinansyal na pangangailangan upang magpatuloy ito, mas malayo pa po at marami pa po ang maabot. Ngayon din, Panginoon, ang dalangin ko, patuloy niyo bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding ang inyong mga lingkod sa pagpapalaganap po ng salita at patuloy niyo pong ingatan ang inyong mga manggagawa. Dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat po ng nakikinig, maging ng makikinig pa po ng hardin ng panalangin, na ang kanila po mga personal prayer requests, ang kanilang mga heart's desires ay inyo pong dinggin, and may this ministry, O Lord, help with the spiritual growth of the listeners. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at kalulatian sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maitaas at kami po ang maibaba. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang ipanalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Amen po. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pananalangin. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbati ng ating po mga nakasama this afternoon. At we always encourage everyone na kung kayo pa mapapadaan, kung makapag-leave po kayo ng emoji or any comment naman po, kasi minsan hindi nag-a-appear sa Facebook, para po mabati namin kayo sa pagtatapos po ng ating programa. Magandang hapon po sa Digan family, Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan. Magandang hapon din po kay Karen Sumondevilla Castillo, ang Ate Beth Akong, Nanay Celia Ignacio. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin mula kina Bingren Severino, Remilia Diaz Alegre. Magandang hapon po kay Carmelita Belen, Nanay Lourdes Mercalesha, Pastor Dito Paraiso. Good afternoon po. Sister Helen Ortiz Paras, Ma'am Baby Villamiel, Nanay Elvie Rivas. Magandang hapon din po. Nakasama rin po natin ngayong hapong ito si Deacon George Cardenas, Nanay Amihan Yabut, Patricia Yabut, Brother Mar Saren,
Nakasama rin po natin si Preacher Ronald Espieto and si Sander Joaquin Santasing. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Sister Camille Rivas Latour, good afternoon po. At nakasama rin po natin si Marlene Valdez at Ate Lisa Hardiniano. Ito po ay mga pinsan ng Sister Sheila. Salamat po sa pagsilip niyo sa Hardin ng Panalangin. At Pastor Nel Latour, we are also continuously praying for your health. At maraming salamat din po kay Pastor Ruel Lumangyaw na nakasama rin po natin ngayong hapong ito. Tama ba to? Si Hiji ba to? Okay, magandang hapon sa iyo, Hiji. Nag-asawa na to so hindi ko na alam ang apelyido niya, pero I'm so happy to see you here sa Hardin ng Panalangin. Nakasama rin po natin si Monique Cabaya, Serlin Idos, Lesil Gorebalem Hipe at si Robert Soriano. Magandang hapon po, maging kina Sister Agnes Casiao and Sister Elena Ontuca Evila. Alam mo po ang nag-register sa ating sa ating live ngayon, at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta sa Hardin ng Panalangin. Patuloy nating suportahan maging ang Preacher Gary sa Thursday po at ang Brother Sam sa Friday. Ganyan din ganyan din po ay patuloy nating suportahan ng iba pang online services na nabanggit po natin kanina. Yan lamang po, muli nagpupuri kami sa Panginoon sa muli naming pagministeryo sa Hardin ng Panalangin, at kung loloobin po ay magkikita po ulit tayo next Tuesday sa ganap po ng alas 5 ng hapon. Bukas po ang midweek service ng MIBC Silangan. Ayan po ay gaganapin po on-site. Yan lamang po, at muli maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin ngayong hapong ito. On behalf po of Sister Sheila and Brother Shem, ito po ang Preacher Lester Yabut. Magandang hapon po, and patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.